Nandito po tayo sa Philoil Flying V Center na may kaunting tugtugan, kaunting sayawan, maraming magagandang dilag at malalakas na paluan. Ito po ang Premier Volleyball League hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports. Ang ating Cool Smashers hindi makakuha ng dalawang sunod na panalo, samantalang ang Lady Warriors nakadalawang sunod na pagkatapos ng medyo mahina-hinang simula. Ito po ang ating coverage dito po sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, the Filipino channel, at online din po sa #1 sports website sa buong bansa, sports.abs-cbn.com/livestream/pvl at premiervolleyballleague.com. Cool Smashers na may 1-2 win-loss record kontra sa 2-2 Lady Warriors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Live na live po tayo. At ako po si Eric Tepana, makakasama ko si Coach Ronnie Magsanok. Coach Ronnie, magandang gabi. At ito ay exciting na laban dahil maraming fans gustong makita sila nalaya sa bandes na makabawi, makakuha ng panalo. At mas abante sila, no? Siyempre naman, ang dami ring fans ng Lady Spikers at gusto nilang makatuloy-tuloy. Talo, panalo, talo ang unang tatlong laro para dito sa Cool Smashers. Kung kaya gusto sana nila makabawi at malayo sa ilalim para naman sa Lady Warriors, pangatlong sunod na panalo ang kanilang gustong iuwi pagkatapos nga silang matalo ng dalawang sunod para mapabilang sa top 2 spots sa pagtatapos ng ating first round. At i-welcome naman natin ang pangatlong miyembro ng ating panel, si Angelique Mato. Angelique, magandang gabi at very exciting na laban to para sa mga fans na nanonood dito sa venue at sa kanila mga TV sets. Tama ka dyan, Eric. So hello, Eric and Coach Ronin. Hello mga kapamilya. Ito na nga po ang Day 6 ng ating inaugural Reinforced Conference, pero hindi pa rin bumababa yung intensity ng volleyball action natin dito sa PVL on ABS-CBN. Pero we dive straight into the match today. Yun nga yung laban sa gitna ng Cool Smashers and Lady Warriors. You know, these teams both started in a similar fashion by losing their first games. Pero ang difference ay nandun sa resulta ng kanilang recent games. Sa Cool Smashers ay overpower nga sila ng Power Smashers in a 5-set thriller. Pero hindi natin maikakaila yung naitulong ni Alyssa doon with 27 big points. Samantalang sa kabilang banda naman, yung Lady Warriors, dalawang laban yung naitalo nila nung una. Pero back-to-back wins naman yung nakuha nila. And 3-set sweeps yon at yung recent nga yung Perla Spikers na hindi man lang nila binagyan ng pagkakataon na makadalawampung puntos sa laban na yon. So it's exciting to see them growing their momentum and their rhythm. Sa kabilang banda naman yung Cool Smashers, we want to see them get their own momentum and rhythm as well. Well, para maintindihan niyo po, mas malinawan kayo sa kinikwento ni Angelique, tingnan natin yung ating team standings. Ngayon nga po, Day 6 ng ating torneo at para makita nyo kung nasaan yung mga paborito nyong koponan. Sa ating pang-anim na playdate, makikita natin ang kinalalagyan ng ating mga anim na mga koponan. Meron lang pong 5 laro kada team sa loob ng isang round. 7 playdates po sa loob ng first round. At sa ngayon, ang Water Defenders patuloy na namumuno dahil wala pa nga silang bahid ng pagkatalo. Power Smashers pagkatapos manalo kanina sa Philippine Air Force, ngayon nasa pangalawang pwesto. Yan ang gustong maitabla ng Lady Warriors sa kanilang paghahanap ng pangatlong sunod na pagkapanalo. Samantalang ang Cool Smashers ayaw malugmok sa bandang ilalim. Ayaw madikit sa Lady Jet Spikers sa kanilang tangka na makaangat at makapatas. Mapatasan itong kinalalagyan ng Perlas Spikers. Now, live po tayo. Nabanggit natin yan kanina. Kung gusto nyo kaming makakwentuhan, Angelique, ano bang kailangan nilang mga tandaan? Ayun nga, dahil live na live tayo ngayon, pwede nyo kami i-tweet sa @ABS-CBN Sports gamit ang official hashtag natin, #PVL on ABS-CBN. Now, if you want more exclusive content like photos and videos of your favorite players naman and teams, pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming Instagram account sa @ABS-CBN_sports. Now, if you want to get updates naman and stay up to date on all things Premier Volleyball League, pwede nyo pong puntahan ang ating #1 sports website in the Philippines, sports.abs-cbn.com. And of course, Eric and Coach Ronnie, hindi mawawala dito yung first-person view natin sa mga audience natin na nandito sa arena para sa viewers natin. Sa TV, ayan nga yung Ronda Cam ko kanina. Nagpalit kami ng trabaho ni Giselle C. Kung player siya ngayon, naging courtside reporter ako naman. Naging director naman or kumbaga, naging cameraman naman ako. Para dito naman sa mga audience natin sa loob, meron silang pagkakataon na makasalamuha yung kanilang favorite players through our mobile photo booth na nasa labas naman ng arena natin. Okay, so sobrang daming paraan para maka-interact yung inyong mga paboritong players, makausap kami or malaman yung impormasyon tungkol sa inyong mga paboritong players. Tandaan nyo lang po yung binanggit ni Angelique na mga
sa mga handle, ika nga, sa Twitter at ABS-CBN Sports, Instagram at ABS-CBN_sports. Huwag kalimutan gamitin ang hashtag PBL or hashtag PBL on ABS-CBN. Magbe-break po tayo. Pagbalik, pag-uusapan natin ang Cool Smashers at yung kanilang huling talo. Diyan lang po kayo. Andito po tayo sa Philoil Flying V Center at yan po ang protocol sa magkabilang koponan. Nasa kaliwa po ninyo ang Cool Smashers, ang Lady Warriors, na nasa kanan ay wala pang talo sa dalawang huling laro. Coach Ronnie, kaya napakaganda ng kanilang ginagawa so far. Pagkatapos ng medyo mahinahinang simula, Eric Tipan kasama si Coach Ronnie Magsanok at pag-uusapan natin dalawang Smashers nagharap ng huling laban. Cool at Power. Sino sa tingin mo nanalo doon, Coach Ronnie? Nanaig ang bangis ng Power Smashers laban sa Cool Smashers para hindi mabigyan ng unang winning streak ang koponan ni Alyssa Valdez. Ito ay inabot ng 5 sets, subalit sa sinamang palad, hindi na naman nakatawid ang team ng Cool Smashers. Dito sa labang ito, makikita natin na naghahabol halos buong laban ang team nila Ivy Remulla, of course itong sila Alyssa Valdez, dahil naunahan sila sa unang set 25-23. Subalit mas kinakabawi sila sa pangalawang set. Hindi hinayaan ng Power Smashers na makadalawang sunod na sets itong Cool Smashers. Mabigat ang puwersa nitong si Arocha at matindi ang ipinakita of course itong si Jovelyn Prado. Ang kombinasyon ng Arellano Lady Chiefs ang naging tulak para dito sa Power Smashers para magkaroon ng 3 players in double figures. Para naman dito sa team nila Alyssa Valdez, rakrakin Alyssa Valdez with a total of 43 points plus the 9 of Ivy Remulla. Pero hindi yan naging sapat para mapigilan itong team ng Power Smashers makabalik at ngayon nga ay makakapunta na sa ibabaw ng ating team standings pagkatapos ng dalawang sunod na panalo doon sa labang yan at sa laban kanina bago itong huling pagharap natin ngayong Huwebes ng gabi. Well, masakit nga yun para sa mga fans ng Cool Smashers. Siyempre, Alyssa Valdez, as usual, double digits ang kanyang inilabas, 27 points. At nakakuha siya ng tulong, nabanggit mo, Coach Ronnie, rakrakin. Tama 16 yan. points, and Ivy Remulla with 9. Pero di pa rin Tinapos. sapat. Sa 5 Tinapos. set, bumagsak sila kontra sa Power Smashers. Totoo yan, habang wala mga reinforcements, parang nauulila yung kumbaga kakulangan ang lumilitaw para dito sa Cool Smashers. Bagay na sana, gusto sana nilang maripaso, gusto sana nilang maiayos. Dahil itong si Rakraken ngayon, number 20 in scoring with a total of 28 points in that game. It was a breakout performance para dito sa manlalaro galing sa programa ng San Beda Red Lions. Sa ngayon, hangad niya, hindi lang matulungan yung opensa ng Cool Smashers, kundi matulungan itong si Alyssa Valdez na pagdating sa dikitang mga puntos, mailusot nila para sa mga laban na gitgitan at bakbakan sa dulo, kaya rin nilang makapanalo sa kanilang mga nakakaharap. Nabanggit mo nga kanina, Coach Ronnie, panalo-talo, panalo-talo. Ganun ang laro ng Cool Smashers. Kahit yung laban din nila kontra sa Power Smashers, per set, paiba-iba. No? Oo. At tingnan natin kung anong adjustment kaya mo yun? nila. Tinama si Coach Ronnie. Ganun kami kalapit sa action dito sa Premier Volleyball League. Pwedeng naging libero, Inalam natin through Angelique Manto kung ano plano nila Rakraki, nila Valdez ngayon para makakuha ng panalo ulit pagkatapos matalo sa Power Smashers. Pakinggan natin itong interview. So, Cheska, what was the secret behind your great performance, both on offense and defense, in your last match against the Power Smashers? I think yung pinaka naging reason kung bakit naging mas maganda yung game ko last game is because na-overload ako sa training. So, pinush ko rin yung sarili ko na kailangan ko talagang mag-step up din. So, yun. Buti naman nag-work. So from last game din naman, ikaw yung second leading scorer, and as a team member, ano ba yung kailangan yung gawin para magbigay din kayo ng support sa team captain nyo na si Alyssa Valdez? So yun, kailangan lang namin gawin yung mga, yung normal things na kailangan ng gawin. Mag-serve ng maayos, yung no error sa service, tapos defense, receive, ayun, yung normal lang. Tapos kailangan lang namin pakita na sinusupport talaga namin siya in a way na hindi lang siya mag-isa sa court na siya lang yung gumagawa. So, kailangan din namin mag-step up lahat kami. Yun yung gusto namin gawin this game. So, good luck sa game niyo mamaya. Cheska, balik sa inyo, Eric and Coach Ronnie. Well, dinig natin yun na kailangan sumuporta pa pero nakita nga natin, Coach Ronnie,
isang player in double digits parang kulang pa rin in terms of scoring, production output para sa Cool Smashers. So yan, lalo pag pumalo yung kalaban sa 3 hanggang 4 na double-digit scorers. At sa ngayon, habang nasasana yung ating mga local players na maglaro ng wala mga reinforcements, parang mas lumalabas yung bangis, lumalabas yung galing at talas ng laro ng ating mga locals na players na ngayon ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagpakita talaga ng tining ng kanilang paglalaro. Ang fans naman ng Lady Warriors ay tsak na nasindak dun sa unang talo ng Lady Warriors sa pagsimula ng ating reinforced conference dito sa PVL. Pero binawi naman nila yun, 2 sunod na panalo at yung huling panalo nila in 3 sets pa kontra sa Perlas Spikers. Balikan natin yung mga numero na yun, Coach Ronnie, at tsak naman na ikatutuwa ng mga fans ng Lady Warriors yung resulta at kung gaano kalakas sila yung pinakita nila per set kontra sa Perlas Spikers. Kung ikukumpara natin yung ipinamalas na laro ng Lady Warriors sa una nilang 2 pagkatalo, dito sa 2 sunod nilang pagkapanalo, parang diferensyang gabi at araw ang iyong mapapansin. Doon sa unang 2 laban nila, talagang halos wala silang magawang tama. In fact, they even scored a conference low 9 points in their first loss laban sa Power Smashers. But in the last 2 matches para dito sa Lady Warriors, talagang makikita mo yung hagupit nitong si Myla Pablo, isang B-League MVP. At hindi lang yan, lahat sila nagsasanib puwersa na. Lumabas na yung laro nitong si Janet Panaga and of course consistent itong si Kaino Pumoseno para segundahan yung pinapamalas itong si Myla Pablo. Higit pa dyan, isama mo pa at iba to dyan yung husay nitong si Mel Going sa kanilang floor defense. And of course, pag pumasok yung playmaking nitong team ng Lady Warriors, talagang mahirap ng kalaban. At sa ngayon, yung bangis nila mahirap tapatan, kaya namumuro sila sa kanilang pangatlong sunod na panalo. Subalit, hindi yan basta magiging madali. Gayong naghahanap ng talagang mailap na panalo ang team nila Alyssa Valdez. Well, nabanggit mo, Coach Ronnie, yung playmaking. At syempre, sino pa nga ba pupuntahan natin kundi yung team captain nila and setter na si Giselle C na napakaganda yung nilaro, especially kontra sa Perlas Spikers. Totoo yan, hindi lang veterano sa bakbakan sa bilig, hindi lang veterano sa girian pagdating sa UAP, kundi dekorado at nakatikim na ng kampyonato sa nakalipas na bilig. Dito, siya ang hinete, siya ang piloto at siya ang nagtitimon. Kumbaga nakahawak ng baton para sa opensang pupuntahan ng Lady Warriors. Nakita mo yung pinamalas na precision, nakita mo yung pinamalas na talas ng kanyang playmaking. Siya ang malaking dahilan kung bakit mula sa 2 sunod na pagkatalo sila'y nakabangon at ngayon ay namumuro sa pangalawang pwesto sa ating team standings. Well, ang habol ngayon ng Lady Warriors makatatlong sunod pagkatapos silang matalo ng 2 sa kanilang simula dito sa ating Reinforced Conference. Alamin natin sa interview ni Angelique kung ano ang plano ngayon nila Giselle C at ng Lady Warriors. So G, what's the secret behind the team's turnaround mula sa 2 talo nyo ngayon? Back-to-back wins via sweep naman. Siguro para sa akin, yung role ng bawat isa, pinerform lang namin. Tapos, naglaro kami as a team and yung communication saka yung leadership nandun sa loob ng court. So ngayon naman, ano yung plano nyo sa pagharap nyo sa top scoring or sa mataas ding pumuntos na Cool Smashers? Una-una, nag-practice kami sa kulang namin, sa service receive, blockings. And then yung mga dapat namin bantayan, tao-tao, pina-review sa amin ni coach. Tapos, yung leadership sa communication, kailangan nandun pa din. So leadership, good luck sa'yo mamaya, Captain. Balik sa inyo, Eric and Coach Ronnie. Parang napakasimple ng susi para manalo. Kung papakinggan mo yung sinabi ni Giselle C, gawin lang natin yung roles natin at leadership on the floor. Kasi lahat naman sila, veterano na yung mga yan. Lahat yan, mga leaders in their own rights sa kanilang mga collegiate teams, Coach Ronnie. Alam mo kasamang Eric, pag nananalo ka, simpleng tignan yung mga bagay-bagay. Pag ikaw ay hindi nakakalusot at nakakatikim ng panalo, parang napaka-komplikado ng lahat ng mga bagay-bagay. Pero sa ngayon, ang mahalaga sa kanila, nasolusyon na nila yung 2 sunod na pagsadsad. And ngayon, may chance sila to win 3 in a row. At sabi nga natin, magtapos sa first round na halos kadikit nung nasa tuktok ng ating team standings. Well, ilabas na po ninyo yung kanyang mga cellphones. I-tweet nyo po kami at ABS-CBN Sports. At Instagram po, share din kayo ng mga photos ninyo at ABS-CBN_sports. Gamitin lang ang hashtag na PVL on ABS-CBN. At yung ating live streaming din, puntahan ninyo sports.abs-cbn.com/livestream/PVL at premiervolleyballleague.com. Samahan ninyo yung ating mga DJs, DJ Louie at DJ Tronics first set sa pagitan ng Cool Smashers at Lady Warriors. Susunod na, dito lang
sa ABS-CBN Sports. First referee, Mr. Fernando Velarde, National Referee. Second referee, Mr. Herbert Matematico, National Referee. Before we present our starters, our Creamline Cool Smashers. Let's start off with our team captain, jersey number 2, Alyssa Valdez. At number 3, Colleen Loris Bravo. Wearing jersey number 7, Ivy Elaine Remulia. At number 10, Maria Paulina Soriano. Number 13, Alexis Cabanos. And number 18, Aurea Francesca Rakrakin. Libero, number 6, Jonalyn Ibiza. Head coach, Mr. Anusorn Tai Bundit. Calling on our Pocari Sweat Lady Warriors. Team captain, number 12, Giselle C. At number 7, Janet Panaga. Number 8, Maricar Nepomuceno. Number 9, Elaine Casilag. Number 16, Siemens Desiree Dadang. And number 18, Myla Pablo. Libero, number 5, Melissa Going. Head coach, Mr. Romel Abelia. Si Coach John Abella, hindi nagbago ng kanyang starting lineup mula sa unang anim na ginamit niya kontra sa ginamit niya kontra sa Perla Spiker, samantalang si Coach Tai Bundit naman na pinasok starting lineup si Colleen Bravo ngayon. Yan ang isa sa mga pinakamahirap na hanapin sa simula. Gayong nag-ensayo kayo kasama yung reinforcements, biglang paglalaro nyo, hindi sila nakasama sa bakbakan. Kailangan mong iikot ang iyong rotation at hanapin yung tamang kombinasyon. Bagay na nagawa ni Coach John Abella sa kanilang huling dalawang pagkapanalo at bagay naman na hinahanap ni Coach Tai Bundit sa tangka nilang muling makabangon pagkatapos ng kanilang talo, panalo at talo ng unang tatlong laro. First set po tayo sa pagitan ng Lady Warriors at ng Cool Smashers. Alex Cabanos, starting setter pa rin. Hindi pa rin natin nakikita pumasok si Janet Serafica para dito sa Cool Smashers, Coach Ronnie, ano? Tama yan, matindi ang pananalig ni Coach Tai Bundit dito sa playmaker mula sa UST na nagmula sa kanyang sinimulan sa Lasal Sobel. Unang puntos ng labang ito, hatid ni Alyssa Ineng Valdez. Yun ang kailangan bantayan itong Lady Warriors, ano? Pablo, As UCC Pablo score, Alyssa Valdez, 27 yung nakaraang game. Eh, yun ang kailangan nilang limitahan yung depensa nila kung paano nila pipigilan si Alyssa at hayaan mo na lang yung ibang players sa makascore. Alam mo, teammate Janet Eric, Panaga. hindi ko mapipigilan si Alyssa. Ang bababantayan mo eh si Alex Cabanos. Pero yung puntos ni Alyssa, in the last 3 matches, 73 points, almost 25 per game. And just as I was saying it, pumutok na naman ang isa. Kung kaya't, kinakailangan tumibay ang depensa, net defense, Valdez or scores defense. 2. But more than that, kailangan atakihin mo rin yung depensa ng Cool Smashers. Ito yung kahinaan nila. With the serve. Offensively, kasamang Eric, they're number 2 sa ating 6-team competition at 31%. So, hindi problema gaano ang opensa. Pero yung puntos pagdating sa dulo, yung mga kinakailangan, yung masisikip na puntos, yun ang talagang inaabangan ni Alyssa na tulong nila dahil syempre, pagkipitan, sa kanya talaga nakaanino yung depensa ng kalaban. Well, magandang simula para sa Cool Smashers dito sa set number 1. Ang Lady Warriors naman, Coach Ronnie, 4 ang naka-double digits dito. Yung huling laban nila kontra sa Perla Spikers. Tama yan. Yun ang mahirap naman kung ikaw ay Cool Smashers. Sino ba ang puputok? Lahat ba puputok? Yun ang kailangan mo itanong sa sarili mo na habang nilalaro mo itong Cool Smash,
ang Lady Warriors. At pag apat ang bumomba sa opensa, ibig sabihin napakatining talaga ng playmaking nitong si Giselle C. At yun din ang dahilan kung bakit ang itong team ng Perla Spikers sa lahat ng sets na inilaban kontra sa Lady Warriors, 19 lang yung inabot na puntos. 25-19, 25-19, 25-19. Pero ito magandang simula ng Full Smashers. Apat na puntos na kalamangan. Alyssa Valdez starting out like a house on fire. Cabanos once again locating one of the best, if not the best, scorer in the country the last 2 years. Of course, arguably then, si Jaja Santiago kung bumuga rin ng puntos parang vulkan kasama mangyari. Hirap din pigilan nun. Totoo yan. Pablo, punta kay Kasilag. Kapos na kapos yung kanyang power tip. Puntahan natin si Angelique Manto. Alam niyo, Eric and Coach Ronnie, kahit nagkaharap ang Cool Smashers at ang Power Smashers noong isang araw ay hindi pa rin nawawala ang bond ng dating teammates o ng USC Tigresses. Sa katunayan si Alex Cabanos pa nga ng Cool Smashers ang nagdala kina Alina Bicar at Bim Tim Pactes dito mismo sa PhilOil Arena para sa laban ng Power Smashers kaninang Game 1. Naging madali man itong gawin para kay Alex pero hindi naman naging madali para kay Alex na magdesisyon para maglaro dito sa PBL. Sa katunayan sa mismong araw na nga o unang araw natin sa PBL nakapagdesisyon at napatunayan sa sarili ni Alex na gusto niya maglaro para sa Creamline. At ito rin yung unang beses na makasama niya maglaro ang koponan. Kaya naman yun rin ang naging rason kung bakit siya nanatiling setter ng Creamline dahil nahanap niya ang rhythm at naka-drive niya ang koponan. At gusto natin makita yun today, Eric and Coach Ronnie. Salamat, Angelique. At din nabibilip kay Alex Cabanos, Coach Ronnie. Ilang beses natin nabanggit na si Alex pumasok lang 2 days before magsimula yung ating Reinforced Conference. Pero nakuha niya yung timpla, yung mga tendencies ng kanyang mga teammates, ano? Totoo yan. Yan ay patunay na maturity level na nakuha niya mula rin sa mahabang taong paglalaro niya sa UAP. At dati, itong mga kasama niya, nakikita niya yun sa kabila ng net. Tutuloy natin yung ating kwentuhan maya-maya dahil ang Full Smashers nakarating na sa first technical timeout lamang ng 6 kontra sa Lady Warriors. Ayan po ang fans ng Cool Smashers mula dito sa PhilOil Flying V Center. At palaging in full force yung mga yan. May dala pang pink na pom-poms na kanina nakakita natin. Hawak din ni Angelique Manto. Nakikipom-pom din kanina sa kanyang unang report. Alam naman ang ating mga kasama rito, kasamang Eric, puro athletic. Pati na rin yung mga DJs. In the heat of the action. Combo mode. Louie nasa kaliwa, DJ Tronics nasa kanan. Yan po ang ating mga... Pwede ba tayo magronda ka minsan dalawa dyan? Tapos tayong papatugtog. Hindi ko malaman, baka lumabas yung mga... Ako ang magpapatugtog. Ikaw ang sasayaw. Ang tawag dyan, perfect pass. Parang mas mahirap yung gagawin ko, Coach, kaya sa'yo. Sige. Ganito na lang. Ikaw ang sasayaw. Ikaw na magpapatugtog at ikaw na rin ang magsasayaw. Talo. Dihado. Ang tawag dyan, Alatay Bundit. Ikaw na ang aking star player kasama ko. May net violation. Sama ng simula dito ng Lady Warriors. Sa unang 4 na laban ng Lady Warriors, 2 doon, nawali sila ng kalaban. They were swept in 3 straight sets. 2 sunod na panalo, winalis naman nila yung kanilang mga nakaharap via 3 straight sets as well. So, crossing. Tumawid. O ang Touching, tumapak. itinawag kay Rakrakin dito. Kaya yung puntos na ibigay sa Lady Warriors at kailangan nila yung konting tulong dahil nga bauna sila dito. 9, make that 10-3. 10, serving 3. At alam naman natin, ilang beses natin sinasabi, Coach Ronnie, meron tayong live stream at pakinggan natin yung mga kasama natin na doon. Si Sinjin Reyes at Alfred Balbuena. Puntahan natin sila. At ngayon, nagbigay ng confidence sa kanya going into this game. and now on the service deck is Colleen Bravo. She scores an ace. Yung service ace ni Colleen Bravo, napakanipis talaga, Alfred. No? Diretso talaga sa zone dito sa likod, kung saan down the line talagang tinatarget. Minsan kasi talagang akalain mong mag-outside na, pero kailangan ma-anticipate mo at mabasa mo yung bola kung malayo pa ba sa outside line or hindi pa. Nung naglalaro ka ba for the UP Fighting Maroons,
talaga bang tinatarget niyo kung saan papatamain ang iyong service? Yes. Kami dati talagang may area kaming tina-target. Yung hardest area, pinakamahirap sigurong ma-receive ng kalaban namin. Doon namin binibigay yung bola eh. And as we were saying that, Eli Boy Casilag just scores off the hands of... Yan po, at least makikita niyo yung mga faces behind the voices Yun. sa ating streaming service. Ating mga katuwang na, of course, live on live stream palagi. At meron po tayong iba't ibang angulo dyan. Merong net view, merong end zone view, at meron ding wide view, yung Sa parang gitna, view na no? nakikita mo sa TV. Oo. Pero yun nga lang, hindi gumagalaw pareho nito tulad yan. Kanina nga, papunta ako rito sa arena, pinapakinggan ko si Pia Geiser at si Billy Capistrano. At doon ko nalaman, kailangan makarating na ako. Hindi ka naaabot. Hindi ako aabot. Gagalit si Mamalu. Pero itong tanong ko, Chori, aabot pa ba dito ang Lady Warriors? 12-5 at yung rhythm, yung tempo, yung momentum, hawak na hawak nila Ivy Rimulya at ng Cool Smashers. Ito yung kahinaan ng Cool Smashers, yung parang diesel at yung mag-init. Nangyayari, sila yung habol ng habol at kinakapos nga sa dulo. Ang tanong mo, may chance pa bang humabol ang Lady Warriors? Ang sagot ko dyan, mayroon. Pero it has to start now. 17 points already over. Or make that 18 points already over. They're behind by 6. Malayo-layo pa sa 25 puntos ang Cool Smashers. Importante, tumining ang service ng Lady Warriors at mas humigpit ang depensa nila. Mabantayan, masabayan si Alex Cabanos at kumbaga ma-anino. Itong si Alyssa Valdez, dalawang sunod na kabyos para dito sa Cool Smashers. Dalawang sunod na puntos naman ang maibubulsa ng Lady Warriors. Well, Chuck, na hindi ikakatuwa ni Coach Romel John Abella itong simula ng kanyang Lady Warriors. Pagkatapos silang manalo, sabi niya nga, I guess the team is now having a better flow. They're adjusting to playing without the imports. And satisfied sila. Nabasa ko rin yan. Laro Oo. the last 3 games. Pero yun nga, bakit biglang sablay yung simula nila dito? Pareho nung kanilang napakahinang simula kontra sa Power Smashers nung nagsimula yung ating PBL. Bawat laro ay nagbibigay ng ibang hamon. At bawat laro, bagamat gusto mo pareho yung iyong psychological framework or mindset, minsan may tendency ang team sa players na mag-relax, lalo pag sunod-sunod yung panalo. At yun minsan ang mahirap arestuhin ng mga coaches at mahirap pigilan dahil hindi mo kontrolado. Alyssa Valdez, hindi kontrolado. Alyssa Valdez beating the coverage ni Kaini Pumuseno. Alyssa Valdez scoring probably her 6th point already of the first set. At halos naitablan niya yung buong talaan para dito kila Casila. Si Elaine Casilag, napakagandang palo. Itong kailangang sundan ng pangilan-gilan pang puntos para sa Lady Warriors. Nakakuha naman sila ng konting momentum dito. Baon pa rin sila ng 6. Number 20 or number 16 in scoring with a total of 36 points in 3 games. That's 12 points per match para kay Elaine Casilag. Rotation error para dito sa Pocari, or rather Lady Warriors. At ang team captain na si Giselle Sipa yung nagkamali. Wala siya sa posisyon. Tinuro nga ni Kaini Pumuseno. Hindi nyo nakita yan. Nagsusorry si Giselle sa coaching staff. Nagtalax din para sa kanya. And yun nga, hindi nila ma-afford Hindi ganun kaya. klase mga errors dahil baon sila eh. 7 na. Pero ito, nakapagbigay ng libreng puntos si Pao Soriano na dating Lady Falcon sa UAAP. Sabi mo kanina, 4 kasamang Eric ang nag-double figures para dito sa team ng Lady Warriors sa kanilang huling panalo. Para naman dito sa team nila Alyssa Valdez, dalawa lang sila ni Rakrakin. They scored 43 points combined in that 5-set loss laban dito sa team ng Power Smashers. Alyssa lang lahat. Yung combine, yung 3 sa mga kasama yan, I believe 8 puntos sa 16 ang inambag itong si Ineng Alyssa Valdez. Ang laban na ito hatid sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Kaya nga po, Cool Smashers fans. Dapat ganyan yung ginawa kanina ni Angelique Manto eh. Sabayan mo, gamitin mo yung pom-pom para mag-cheer, di ba? Automatic. Sa likod po ng ating mga
fans, yung ating dalawang DJs, DJ Louie, DJ Tronics, Eliza Valdez. Maganda yung simula ng kanyang Cool Smashers. Saka mahirap silang pilitin, ha? Sino? Mahirap piliting tumigil. Enjoy it. Kaya iniimbitahan po namin kayong manood dito. Live. Samahan niyo po kami. Kung hindi naman, on live stream, panoorin niyo po kami nila kasamang Boom Gonzales, sila Jim Amlan, Mosey Ravena, para sa may init na aksyon. Sa ating unang 6 na playdates, yung mga ibang teams, 4 na sunod na nilaro. Sa 4 na playdates, yung iba naman 3 sunod. At isang malaking hamon dahil sabi ko kanina, teammate, hindi sila sanay na mahaba yung playing time. Simply because dapat may 2 reinforcements kada team na hindi pa nga nakakapaglaro dito sa ating 6-day-old competition. Buwaba sa 7. Alamangan nila Eliza Valdez. Si Dadang naman nakangiti. Malaking ngiti para kay si Dadang. Libreng puntos yun. Sumabit si Bravo pagbaba niya sa net. Ayun. Kita-kita. Natuwa si Dadang kasi sumabit din siya. Nauna lang si Colleen. Bravo. Mabagal ang depensa ngayon ng Lady Warriors. Maliwanag yan. Litaw na litaw. Hindi ganito yung pinamalas sila dun sa huli nilang panalo, which I also was able to cover. Tawag ng timeout dito si Coach Romel Abella. Pakinggan natin ang Lady Warriors. Tayo mga simpleng bola na gano'n. Huwag na tayo magdalawang isip. Ha? Huwag na tayo magdalawang isip. Kung gusto mo kunin mo. Ha? Kung ayaw mo siya, kunin mo. Kasi the more na nagdadalawang isip tayo, the more lang na nagkakamali. Ha? Be decisive. Kailangan pag binalaw natin, talagang kukunin natin yung bola. Ha? Kailangan sa atin magsimula. Kailangan decisive tayo. Well, be decisive. Yun ang sinasabi ni Coach Abella, no? Huwag natin pabayaan mahulog lang yung bola. Dahil yun nga, sinabanggit mo, Coach Ronnie, depensa. Ang problema ng Lady Warriors ng first set. Binakbakan agad sila ni Eliza. Isasali mo sa Tagalog yun. Kailangan desidido ka. Mabulin mo yung bola. Hindi mo pwedeng sabihin sa kasama mo, mabuti pa mag-agawa na kayo kaysa walang kumuha at mahulog. At pumuntos yung kalaban ng walang kahirap-hirap. Rebulla magsiset. Punta kay Rakrakin. At ang kanilang tira, no, parang napakadali. Nakakuha ng puntos sa kaya ni Pumuseno. Hindi handa sa magaang tapig lang ni Rakrakin. At nakikita mo yung import na Cool Smashers. Ano? At kung matatandaan natin, Coach Ronnie, Laura Shant. Mula sa Oregon State University. Naglaro. Yung isa si si Dao Kaupin. Yan. Gutia Kaupin. Ito naman yung imports ng Lady Warriors, si Michelle Strizak. At saka si Edina Selimovic mula sa Bosnia. Yung isa Amerikana, yung isa taga-Bosnia. Ito po yung mga Division 1 players na naglaro sa USNCAA. Yes. Batak, mabibigat na mga pangalan. Pero ito, napakalaking agwat, hawak ng Cool Smashers kontra sa Lady Warriors. Hey ladies, first set pa lang umaayaw na tayo. Diba? Huwag tayong mayaw, umaayaw na kagad kayo eh. Kasi hindi pa padating yung bola, kita-kita na sa mukha nyo, sa kilos sa katawan nyo, na ayaw nyo. Diba? Gusto ba natin manalo? Yes, Manalo. Bakit na natin sa kanila? Well, ito na yata yung pinakamalaking lamang ng Cool Smashers. 11 kontra sa Lady Warriors na galing sa dalawang sunod na panalo. At inaasahan mo, sila Melissa Gohig mataas ang kumpiyansa pagpasok sa laban nito kontra sa team na galing sa talo. Totoo yan. Pero baliktad na baliktad yun. Ibang-iba yung ating nakikita talaga. Minsan nakalipas silang laban, reception nila 22-50, digs nila 38 of 84. Talagang hindi makalusot yung opensa ng Perla Spikers. Pero sa ngayon, talagang parang sumadsad, dumausdos, at higit sa lahat, inilubog sa kumunoy ng Cool Smashers ang kinilalagyan ng Lady Warriors. 12 ng hinagbis ang tinitignan ngayon ng Lady Warriors kontra dito sa nakangiti na Cool Smashers. Yung huling point pa, attack error ni Myla Pablo, pero kahit ni Pumuseno, isa pang Lady Bulldog, babawi, kakaisa. So yan ang tanong, paisa-isa na lang ba ang ilalabas itong Lady Warriors? Papasok dating Tigers na si Jessie De Leon, papaltan si Desiree Dadang.
Jesse De Leon so far 4 points here in this first conference ng ating Premier Volleyball League. Alam ko, teammate ito ng Mela Tunay ng matagal di ba? Para sa UST. Yes. Easy over. Para sa Lady Warriors, papawian sila ni Bravo. Buhay pa, Kasilag at si Nepomuceno. Pupuntos na naman. Back-to-back points para kay Kai Nepomuceno. Naibaba sa 10. 22. Ang kanilang hinahabol pagkatapos silang matapakan ng 12. Kai Nepomuceno, 10 points doon sa huli nilang pagkapanalo. So far, number 20 in scoring, 29 points scored, 19, 6 and 4 in terms of spike points. Blocks and aces. Speaking of blocks, Coach Ronnie, Jesse De Leon. Bagong pasok pa lang pero hindi na kailangan mag-init. Naghahanap ng kombinasyon si Coach John Abella. Gayon yung kanyang starting unit. Pag ginamit niya doon sa huli nilang panalo kontra sa Further Spikers, hindi gumana sa simula. Yan ang problema. 23 to Leading 13. scorer ng Lady Warriors, si Myla Pablo, medyo wala sa kanyang sarili, wala sa hulog. Ngayong first set, Colleen Bravo. errors sa atake, Serving errors for sa Greenland. serve. Number 1 ito Umahabol sila, Coach Ronnie, naibabaan nila sa siyam, pero balik sa 10. Kalabangan ng Cool Smashers. Pag ganyan kalaking hinahabol mo, gapalito yung margin for mistakes. Number 1 in service aces in the first 6 play dates. Itong team ng Lady Warriors, Kai Nepomuceno 14. taking over the 23. scoring chores from Myla Pablo with that off-speed soft touch kill. Merong semblance of hope. May ray of light na nakikita sa Coach John Abella. Kung hindi man dito sa set 1, para sa parating na set. Kung wala si Kai Nepomuceno, baon na siguro itong Lady Warriors ngayon. Tatlo, or yung huling 3 puntos, Lady Warriors galing kay Kai Nepomuceno. At Pao Soriano, sinusunod-sunod na itong Lady Warriors para tapusin itong first set. Set point! Cabanos Smashers. bumalasa kanina. Pipe set, pipe attack para kay Eliza Valdez. Ngayon naman, quick play sa gitna para sa kanyang middle hitter si Pao Soriano. Na gumawa ng 8 puntos dun sa kanilang pagkatalo laban sa Power Smashers. Myla Pablo ang kukuha ng receive mula sa serve ni Ivy Remulla. Kasilag. Kanta naman nung dig sa depensa ni Jonelyn Ibiza. Ibiza, tama yan. Ang kanina mga reinforcements na nakita natin kasamang Eric ay yung isa naglaro dati para sa Oregon State, si Laura Shaw. At dating triple jumper. Oo, para sa Oregon State. Chuck na mataas ang talon at Chuck rin na mapapadali ang buhay dito ng Cool Smashers dahil depensa nga halos wala para sa Lady Warriors. Tingnan natin yung huling puntos. Pao Soriano, hulog lang. Puntos na agad. Set din agad. And mabilis na naitawid ng Cool Smashers ang set number 1, 25-15 kontra sa Lady Warriors.